nagsimula ang aming paglalakbay sa Space Center Houston. Sa entrance pa lang kung saan agad kaming nagkuha ng mga litrato bilang remembrance. Ramdam na namin ang excitement habang papasok dahil alam namin sasaksiyan namin ang kasaysayan ng paglalakbay ng tao sa kalawakan. Pagpasok namin sa loob, agad kaming namangha nang makita namin ang lunar rover na nakataas ang sasakyang ginamit ng mga astronaut nang maglakbay sa ibabaw ng buwan. Mas naging masaya ang tour para sa mga bata dahil nakasali sila sa iba't ibang interactive activities. Sumunod, sumakay kami ng tram tour kung saan nakita namin ang malawak na paligid ng NASA. Sa daan, nagulat kami nang makita ang maraming usa at longhorn ng mga baka na malayang gumagala sa loob ng compound. Pagdating sa warehouse area, nakita namin ang dalawang rocket at sa loob nito ang napakalaking Saturn V rocket na dambuhalang rocket na ginamit noon ng mga astronaut sa mga misyon papunta sa buwan. Dito namin nalaman ang kasaysayan nito na nakita namin ang bawat bahagi ng rocket mula sa pinakailalim hanggang sa pinakatuktok. Alam niyo ba, ang Saturn V rocket ang pinakamalaki at pinakamalakas na rocket na nagawa ng tao. Ito ang ginamit ng NASA noong Apollo missions mula 1967 hanggang 1973 upang dalhin ang mga astronaut papunta sa buwan. Dahil sa taas nitong mahigit 36 na metro, nagawa nitong buhatin ang napakabigat na spacecraft palabas ng mundo. Sa rocket na ito, unang nakatapak ang tao sa buwan noong 1969. Ngayon, nakadisplay ito sa warehouse ng Space Center Houston bilang simbolo ng talino, tapang at pangarap ng sangkatauhan na maaabot ang kalawakan. Pagbalik namin sa museum, bumungad sa amin ang malaking eroplano na may kargang space shuttle na kilala bilang shuttle carrier aircraft na may sakay na Space Shuttle Independence. Sa loob nito, nakita namin ang iba't ibang display na nagpapakita kung gaano ginamit ang space shuttle sa mga misyon. Nanood din kami ng mga dokumentary sa mga sinehan at natutunan namin kung ano-ano ang mga sinusuot at mga kinakain ng mga astronaut habang nasa kalawakan. Bago matapos ang aming tour, binalikan namin ang mga display sa main museum. Punong-puno ng kaalaman, inspirasyon at alaala na kahangahangang paglalakbay ng sangkatauhan sa kalawakan. Pero bago natin umpisa na video, balikan natin ang nakaraan. Mula sa tapat ng malaking Kema Boardwalk signage, nagsimula ang masayang lakad ng pamilya namin, puno ng tawanan at excitement sa bawat takbang. Habang naglalakad kami papasok, dumaan bigla ang makulay na mini train at parang bata kaming lahat ang napasigaw sa tuwang habang kumakaway ang mga pasahero. Sumunod naming sinakyan ang classic carousel. Umikot kami sa makukulay na kabayo habang umiindayog ang tugtog ng carnival na parang bumabalik kami sa simple at masayang pagkabata. Pagkatapos, dumiretso kami sa Stingray Rip Strip Line at mula roon tanaw namin ang towering Ferris wheel. Sumiksik ang hangin habang unti-unti kaming umaakyat at mula sa itaas, parang lumaki ang aming mundo. Kita namin ang bay, ang mga barkong dumadaan at ang buong Kema Park na puno ng ilaw at mga galaw. Pagbaba namin, sumakay naman kami sa train ride at dito namin mas malinaw na nasilayan ang kabuuan ng boardwalk. Ang tubig na kumikislap sa araw, ang mga tao at ang buhay na enerhiya ng lugar. Habang umaandar ang tren dito sa Kema, kitang-kita namin ang makukulay na rides, ang dumadaang mga tao at mga dagat na kumikislap sa gilid at ang masayang tunog ng karnibal na parang nag-aanyaya sa bawat sandali. Hindi rin namin pinalampas ang wooden roller coaster. Sigawan, halakhak at hangin na halos tangayin ang kaluluwa namin. Pagkatapos ng thrill ride, naglakad kami sa mga shops, titingnan ng mga souvenirs, pagkain at mga street performers. Habang papunta kami sa front bay, dito nag-shoot kami ng basketball. Puro tawanan at friendly competition. At para tapusin ang adventure, sumakay pa kami ng monkey drop ride. Ang mabilis, nababataas at nagpapayak at nagpapatawa sa amin sabay-sabay. Habang papunta kami sa NASA mula sa highway, napansin namin ang kakaibang Space McDonald's na parang galing sa hinaharap. Paglapit sa entrance, bumungad sa amin ng dalawang jet na tila nagbabantay sa lugar. At bago kami tuluyang pumasok, nasilayan namin ang napakalaking eroplano na may sakay na space shuttle. Isang tanawin na agad nagpaangat sa aming excitement para sa paglalakbay sa kalawakan. Dito kami ngayon sa NASA, dito sa Houston, Texas. O, pipicture ako kayo. Isa, dalawa, tatlo. Ito na ang NASA dito sa Houston, Texas. Mamasal tayo, kasama ng buong pamilya. Excited! Picture ko yung sarap. Okay, pipicturean ko sila. O sige, 1, 2, 3. Nasa harap kami ng Space Center Houston, kung saan nagsisimula ang kwento ng mga astronaut sa paglalakbay sa kalawakan. Isang lugar na puno ng pangarap, kaalaman at inspirasyon. Okay, 1, 2, 3. Dito sa harap, wala kaming sawang nagpapapicture. Bawat kuha ay puno ng saya at excitement. Sa harap ng logo Space Center Houston, magilo kaming inasistehan ng mga staff
handang tumulong at gawing maayos at masaya ang ating karanasan. What's else, ma'am? Those you can't get paid. Ah, you need to pay for this? No, this is before I paid for. Ah, okay. Oh, is that? Ito ang Lunar Rover, ang sasakyang ginamit ng mga astronaut upang maglakbay sa ibabaw ng buwan. Isang patunay ng talino at tapang ng tao sa pag-abot ng kalawakan. Dito, masayang nagsali ang mga bata sa interactive activities sa Space Museum. Natututo habang naglalaro at parang tunay na astronaut sa kanilang sariling misyon sa kalawakan. Dito nakilala namin ang International Space Station, ang tahanan ng mga astronaut sa kalawakan kung saan sinasagawa ang mga eksperimento at misyon para sa agham at pag-unlad ng tao sa space. Galing. Oh, ano nga? Scanning bracket. Galing yun ang drawing mo. Ang galing na, ha? Dito, pinalipad namin ang aming drawing sa isang bracket papuntang kalawakan. Isang masayang karanasan na nagpaparamdam ng kahit maliit na bagay, maaring makarating sa taas ng bituin. Ayun. Ano, nakikita mo? Ang drawing mo? Sa'yo naman. Sa'yo ka naman. Birthday girl. Ito scan. Nilipad din sa'yo ngayon. Siyempre, pinalipad din namin ang drawing ni China. Galing! Ay, dati! Upstairs and then down. We're the first person here. Sa science deck, natutunan namin ang agham sa kalawakan at kung paano magtanim ng gulay sa space. Isang paraan para matutunan ang sustainableng pamumuhay ng mga astronaut sa orbit. Garden nila yan sa space. Habang kami naglalakad, nakita namin ang space capsule, ang ligtas na sasakyan ng mga astronaut papunta at babalik mula sa kalawakan, kung saan nakaranas sila ng matinding misyon at paglalakbay sa orbit. Pagkatapos, hinanap namin ang tram, ang espesyal na sasakyan na nagdadala sa amin sa iba't ibang bahagi ng NASA grounds para makita ang mga rockets, spacecraft at iba pang kahangahangang tanawin. Thailand tram, guys! Galing! Sumakay kami sa tram ng maayos at may gabay ng mga staff. Handang samahan kami sa isang tour sa NASA grounds upang makita ang mga rockets, spacecraft at iba pang kahangahangang mga exhibit. We are going to remain quiet for those of us without authority sensitivities. Please and thank you. Tara, samahan nyo kami at umpisahan na natin ang tram tour. Dito naglakbay kami kasama ng aming mga kasamang mga turista. Ladies and gentlemen, welcome to NASA Johnson Space Center. JC's one of 10 NASA field centers. Dito makikita natin ang Saturn V, ang rocket na nagdala sa mga astronaut papuntang buwan. Nakakita din kami ng mga Texas Longhorns, ang mga malalaking baka na may mahahabang sungay na malayang naglalakad sa paligid ng NASA grounds. Isang nakakatuwang tanawin sa aming tram tour. Spearheaded by former Senator Director George Abbey, who served as a way for NASA to get Sa lugar ding ito, nakita-kita kami ng mga kasama naming nakasakay din sa iba't ibang klase ng tram. very own Space Center Houston trip. All these animals come and go obviously. However, JC maintains a wildlife management program on site to help live in conflict between mission operations and the wildlife ecology JC Ludo Lunar Science Station, and established a permanent moon base with the international partners from Japan, Europe, and Canada joining. Kung mapapansin nyo, meron kaming tour guide na nagtutur sa amin sa loob ng NASA grounds. PIB treatment and being tested in a national historic landmark with large equipment like most capsules and other space vehicles usually go through a tough test and improve more volunteers participate in the simulated. Sa video na to, ituturo sa atin ng tour guide ang Building 9 na itutur natin mamaya. Alright, we'll see the one and only Building 9, which is another example of a facility that is helping NASA prepare for missions to the moon, Mars, and beyond. Science facility where scientists study meteorites, solar atoms, and even asteroid samples from NASA's Horizon Station. They'll also train the next generation of researchers. Three so far with the more harder work here at JC.
I-enjoy lang natin ang ating tram tour. Laboratory. And inside this building, NASA has human-rated vacuum chambers that test our astronaut spacesuits. There are things that we can test the space's capabilities while someone's wearing it inside the chamber. Go to the bottom, if the orange beacon is on, might be the circulating structure. On our biggest building 5, the JPR Simulation and Training Facility. NASA name suggests this building is where astronauts are trained using high-fidelity simulators, preparing them for challenges in space flight. The standout feature here is the C-38 trainer, which helps astronauts learn to fly the T-38 challenges. These jets are essential for astronaut training, providing a world-world environment where they can practice high-speed maneuvers on the project management building, which serves as the headquarters of JSC. It houses the offices of senior leadership, including JSC Director, who oversees the Center's space exploration programs. Dito pinakita sa amin ang mga puno na may mga pangalan ng alaala na naglingkod bilang parangal sa mga taong nagambag sa kalawakan at nagpapaalala ng kanilang legacy sa mundo. At ngayon papunta na kami sa Rocket Park. Masisilayan natin ang napakalaking Saturn V rocket, ang dambuhalang rocket na ginamit ng Apollo missions na nakatayo bilang simbolo ng tagumpay ng isang katauhan sa kalawakan. Including the rocket's display facilities, and most importantly, do not cross the road to go see the Longhorn cattle as is private property not possible. Pumasok na kami sa Rocket Park. Sa pamamagitan ng malawak na entrance, agad naming nasilayan ang mga higanting rockets na nakapila, handang ikwento ang saysayan ng paglalakbay ng tao sa kalawakan. Narito kami sa Rocket Park kung saan nakatayo ang dambuhalang Saturn V rocket. Pansamantala nating puputulin ang video dito at ipagpapatuloy namin ang aming tour sa susunod na episode. Ipapakita natin kung ano ang nasa loob ng higanting warehouse. At sa loob nito ang napakalaking Saturn V rocket na dambuhalang rocket na ginamit noon ng mga astronaut sa mga misyon papunta sa buwan. Dito namin nalaman ang kasaysayan nito na nakita namin ang bawat bahagi ng rocket mula sa pinakailalim hanggang sa pinakatuktok. Alam niyo ba, ang Saturn V rocket ang pinakamalaki at pinakamalakas na rocket na nagawa ng tao. Ito ang ginamit ng NASA noong Apollo missions mula 1967 hanggang 1973 upang dalhin ang mga astronaut papunta sa buwan. Dahil sa taas nitong mahigit 36 na metro, nagawa nitong buhatin ang napakabigat na spacecraft palabas ng mundo. Sa rocket na ito, unang nakatapak ang tao sa buwan noong 1969. Ngayon, nakadisplay ito sa warehouse ng Space Center Houston bilang simbolo ng talino, tapang at pangarap ng sangkatauhan na maaabot ang kalawakan. Kung nagustuhan mo ang video, please like, share, and subscribe. Bye-bye!